everyone and welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog guys, gusto ko lang guys sagutin yung mga nagtatanong dyan na kung bakit sila hindi na-approve dun sa mga ina-applyan nilang loan application or bakit sila laging rejected. So ito guys, hindi ko naman talaga masasagot kung bakit kayo nare-reject or hindi na-approve yung mga loan application nyo. So ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo guys yung ilang nalalaman ko kung bakit kayo hindi na-approve or ano-ano yung mga reason kung bakit kayo laging rejected sa mga ina-applyan nyo. Kasi may mga loan application talaga na pagka-install mo pa lang is automatic rejected ka na agad kahit wala ka pa namang pinapasang valid ID. May mga ganung mga loan application, di ba? Pero bago ko guys i-share sa inyo yung mga dahilan kung bakit kayo rejected or bakit kayo hindi na-approve sa mga loan application, sa mga gusto pong sumali sa ating weekly GCash giveaway, every Monday po yung announcement ng ating 5 lucky winners. So 5 po yung pinipili ko every week. And then sa last Monday po ng September, mamimigay po tayo ng cellphone giveaway. So, isa po yung mananalo doon. So, bukod pa yung weekly GCash giveaway natin at bukod pa yung mananalo sa pa-cellphone giveaway natin. Kaya ano pang inaantay mo guys? Mag-subscribe ka na po sa aking YouTube channel. Palagian pong mag-likes at mag-iwan ka ng comment sa mga videos na ina-upload ko. So, dito nga guys sa vlog na to, i-share ko sa inyo yung mga ilang kadahilanan kung bakit ka nare-reject sa mga loan application na ina-applyan mo. So, if you're interested dito sa video na to, so keep on watching. Ayan, disclaimer po, no? So, hindi tayo agent or promoter ng mga loan application na na-feature natin sa ating channel. So, dito guys, nagsishare lang ako ng aking ibang nalalaman or isinashare ko lang sa inyo kung paano mag-apply, kung magkano ba talaga yung pwede mong ma-receive sa mga loan application na ma-install or makikita mo sa Google Play Store or Apple Store. So, ito nga guys, dami na nagtatanong kung bakit sila laging rejected or bakit sila hindi na-approve sa mga loan application na na-applyan nila. So, parang dito guys is wag nyo akong sisisihin kung bakit hindi kayo na-approve kasi hindi ko naman po yan company, hindi po ako yung nagpapaloan sa inyo. So, yung mga links na nandyan sa pin comment guys is makakatulong lang sa inyo para mapadali na mahanap mo yung loan application. So, pag kinalik mo yan guys, magdadirect ka lang dun sa loan application na gusto mong applyan. So, ito nga guys, yung mga isi-share ko sa inyo is ito lang yung siguro my opinion kung bakit kayo nare-rejected or bakit kayo hindi na-approve sa mga loan application. So, una na dyan guys, yung mga documents na ipinapasa nyo sa loan application na yon. Especially po yung sa valid ID kasi may mga tinatawag tayong primary IDs and then secondary IDs. So, palagi nyo guys gagamitin is yung recommended ng loan application which is yun na nga yung mga primary ID. So, kalimitan sa mga nag-a-apply sa mga loan application, secondary ID lang yung mga ginagamit nila like PhilHealth, like TIN. So, yun guys is not recommended. Parang hindi siya high quota or hindi mataas yung passing rate kapag po yun yung ginamit mo yung secondary IDs. Kaya palagian yung gagamitin ay mga primary ID. At ito pa guys, isang dahilan kung bakit kayo lagi nare-reject is yung wrong information or hindi akma yung finil-upang yung information dun sa nakitang valid ID or dun sa pinasan yung ID. So, dun kasi guys nagbabase minsan yung mga loan application. And then ito pa guys yung isa kasi diba naglalagay tayo ng mga contact references, yung mga emergency contact which is kapag po hindi updated yung number o kaya naman hindi active yung number na mga pinaglalagay mo dun kasi minsan may mga loan application talaga na tinatawagan yan isa-isa at sinusure kung may sasagot para ma-confirm yung loan application mo. Kasi once na nagbigay ka nga dyan ng contact references pero hindi naman sumagot dun sa tawag, so yun, talagang ino-automatic rejected agad na yun sa mga loan application na ina-applyan natin. At ang isang kadahilanan rin po dyan is yung ating credit history. Kung tayo nakapag-loan na dun sa ibang mga loan application tapos may unpaid dues tayo or na-overdue tayo dun sa mga loan application na yun or meron tayong bad credit history, tinitignan din kasi yun ng mga loan application na bago pa lang natin a-applyan. Kaya nga tayo, di ba, may mga data privacy agreement tayo na ina-agree or dini-disagree kasi na-access nila yan. Lahat nung loan application na na-install natin. Na-access nila yan kung saan tayo may overdue or may hindi pa binabayaran o kaya naman may meron tayong bad credit history. So yun din talaga yung isa sa kadahilanan kung bakit
tayo laging nare-reject sa mga loan application na ina-applyan natin sa ngayon, yung mga credit history. Pero mailan din naman dyan na mga loan application na hindi na pinapansin or dinededma yung credit history. Meron talaga dyan na madali lang makapag-apply. Eto guys, hindi lang may mga bad credit history, kundi yung may mga multiple loans sa mga loan application. Nadedetect kasi nila yan guys. Kaya kung kayo ay mag-apply sa iba pang loan application, gumamit kayo guys ng ibang cellphone. Siguro yun, ganun yung gawin nyo. Pero hindi ko sinasabi na effective to guys ha. Pero hindi pa ako nakakapag-try. And then siguro yung kadahilanan, ito na talaga yung sa system nila. May ilang application kasi na sira talaga or may iba talagang loan application na scam. Yung baga kukunin lang yung information mo and then auto-reject. May mga ganun talagang mga loan application na sa system na nila talaga yung problema at wala na sa atin. Kahit talaga pang malakasang ID na yung inilagay mo, tama naman yung mga contact reference mo, kumpleto naman yung inilagay mo dung documents, sa system na talaga nila yon na sila ay nag-auto reject. Wala na sa atin yung dahilan. So, hindi na natin yung kasalanan. Siguro guys, yan lang yung mga ilang kadahilanan na alam ko kaya tayo nare-reject or hindi na-approve sa mga loan application. So, kung kayo guys is may alam pa na dahilan kung bakit tayo nare-reject or hindi tayo agad-agad na-approve sa mga ina-apply nating loan application, kindly comment dyan sa comment section para mabasa nung mga bago pa lang mag-a-apply sa mga loan application na to. Para naman at least maiwasan na nilang gawin iyon at gawin nila yung tama para sila ay agad na ma-approve, diba? So, yan lang guys yung ating vlog for today. Sana meron kayo nakuhang lesson about dito sa vlog natin. Kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo nare-reject and then huwag nyo nang gawin to guys. Kung gusto nating ma-approve agad at makuutang sa mga loan application na to. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button at hit nyo na rin guys yung notification bell para updated kayo lagi sa ating utangan serye at sa mga pa-Gcash giveaway natin. So, bye-bye na muna for now, guys! Gone, breathing.